May mga damdaming hindi kayang isalin ng modernong wika, mga salitang nabaon na sa limot, ngunit nagtataglay ng pinakamalalim na tibok ng ating puso. Buksan natin muli ang lumang diksyonaryo upang balikan ang yaman ng ating pagkatao. Kaulayaw, ang ibig sabihin ay isang matalik o malapit na kasama, ngunit sa mas malalim na kahulugan. Ito ang taong kapiling mo sa katahimikan, ang kaluluwang nakakaunawa sa iyong mga bulong kapag pagod na ang mundo. Hindi ito ordinaryong kaibigan o kasintahan lamang. Kaulayaw ay nagmula sa ideya ng pag-uusap ng may matinding katapatan at lalim. Ito ay ang unawaan na hindi nangangailangan ng maraming salita. Sapat na ang magkasama kayo sa iisang espasyo habang binabagtas ang bigat ng buhay. Sa modernong buhay, siya ang taong maaari mong makasama sa isang madilim na gabi habang umiinom ng kape. Walang imikan, ngunit kalmado ang iyong puso. Halimbawa, sa gitna ng aking mga problema, ang aking ina ang naging kaulayaw o sa lungkot. Sino ang itinuturing mong kaulayaw sa mga sandaling mabigat ang iyong mundo? E-tag mo siya o isulat ang kanyang inisyal sa comment section. Pariwara, kadalasan natin itong naririnis bilang mapanira. Ngunit ang tunay nitong diwa ay ang pagkawala sa tamang landas. Ito ang kwento ng isang pangarap na nalagas, ng pusong napadpad sa kawalan dahil walang gumabay. Ang pagiging pariwara ay hindi isang likas na kasamaan, kundi isang kondisyon ng pagkakawala. Inilalarawan nito ang isang taong nabulag ng mga maling desisyon o biktima ng malupit na pagkakataon, hanggang sa unti-unti nang masira ang kanyang bukas. Ginagamit ito kapag ang isang tao ay tuluyan ng napariwara dahil sa masamang impluensya o kawalan ng gabay. Halimbawa, huwag mong hayaang mapariwara ang iyong kinabukasan dahil lamang sa panandali ang sarap. Naranasan mo na bang maramdaman na tila ikaw ay napapariwara na? Paano mo muling nahanap ang iyong tamang landas? Pagsamo, higit pa ito sa simpleng paghingi ng pabor. Ito ay ang pagluhod ng kalooban, isang tapat, marubdob, at pira-pirasong hiling sa taong may hawak ng iyong bukas. Kapag ikaw ay sumasamo, ibinibigay mo ang huling natitirang lakas ng iyong pride at dignidad. Ito ay karaniwang maririnig sa mga panalangin o sa mga huling pagkakataon na sinusuyo natin ang isang taong pinalalaya na tayo. Walang pilitan sa pagsamo, kundi purong pag-asa na sana ay pakinggan ka. Ito ang pinakamataas na anyo ng pakiusap ng isang pusong nagmamahal o humihingi ng tawad. Halimbawa, dinggin mo ang aking pagsamo. Huwag mo sanang tapusin ang lahat sa atin ng ganito. Para sa iyo, kailan nagiging huli ang lahat para sa isang pagsamo? May mga bagay ba na hindi na dapat ipagpilitan? Alimuom, ang singaw ng tuyong lupa matapos ang biglang ulan. Sa kwento ng tao, ito ang mga nakatagong alaala o emosyon na pilit nating ibinaon, ngunit biglang umaagos paitaas kapag hinawakan ng tamang sandali. Bagaman may siyentipikong paliwanag ang amoy na ito, sa kulturang Pilipino, ang alimuom ay may dalang bigat at mistika. Katulad ng amoy ng lupa na hindi mo mapipigilang umangat pagkatapos ng tagtuyot. May mga sikreto at sakit din tayo na hindi permanenteng maitatago, lalabas sila sa oras na tamaan ng ulan ng realidad. Maaari itong gamitin sa pisikal na amoy o sa talinghaga ng mga lumalabas na issue. Halimbawa, umakyat ang alimuom mula sa kalsada, kasabay ng pag-angat ng mga alaalang matagal ko nang iniwasan. Ano ang alimuom ng iyong nakaraan? Isang alaala na akala mo ay limot mo na, ngunit biglang bumabalik kapag umuulan. Silakbo, isang biglaan at hindi mapigil na pag-agos ng damdamin. Ito ang sandali na ang pusong matagal na nanahimik ay biglang sumasabog, sa galit, sa lungkot, o sa pag-ibig na hindi na kayang itago. Ang silakbo ay ang huling hangganan ng pagpipigil. Kadalasan, iniuugnay ito sa kapusukan ng damdamin, isang desisyon na ginawa hindi dahil sa logika, kundi dahil sa labis na panggigigil ng puso. Ito ay mapanganib ngunit totoo, isang pagsambulat ng ating pagiging tao. Karaniwang maririnig ito sa mga kwento ng pag-ibig na biglaang itinahayag o galit na biglang sumiklab. Halimbawa, huwag kang magpadala sa silakbo ng iyong puso. Mag-isip ka muna bago ka bumitaw. Kailan mo uling hinayaan ang iyong sarili na madaig ng silakbo ng damdamin? Pinagsisihan mo ba ito o ipinagpapasalamat? Ang mga salitang ito ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Sila ang salamin ng ating pagkatao. Aling salita ang pinakamalapit sa nararamdaman mo ngayon? Ibahagi mo ang iyong kwento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang paglalakbay sa ating wika.